Ito nga yung ating pinakahuling satellite image kung saan si Bagyong Basyang napanatili niya yung kanyang lakas habang kumikilo sa direksyong kanluran. Nakita nga rin natin sa ating latest satellite image yung patuloy na pagnipis ng mga ulap associated with Bagyong Basyang. Kanina ngang 1:00 ng madaling araw, ito ay huling namataan sa may vicinity ng Kawayan, Negros Oriental. Nagtataglay ng lakas na hangin na 45 km per hour malapit sa sentro at bukso na abot sa 60 km per hour. Kumikilo sa direksyong kanluran sa bilis na 15 km per hour. Ito nga yung latest na track forecast itong si Bagyong Basyang. Nakita nga rin natin na nagkaroon ng 5 landfall itong si Bagyong Basyang. Yung una ay sa may Bayabas sa may Surigao del Sur. Sundan naman ng sa may Hagna, Bohol, followed by Dawis, Bohol, and then sa may Alcoy, Cebu. At ang pinakahuling landfall ay sa may Ayungon, sa may Negros Oriental, ngayong Biyernes lang ng 9:00 ng umaga. Nakikita nga rin natin base sa ating latest track na yung sentro nitong si Basyang ay posibleng tumungo sa southern portion ng Panay Island or over Panay Gulf. Nakikita nga rin natin na in the next 12 hours, posibleng humina na nga itong si Basyang at maging isa na lamang low pressure area. Gayunpaman, kahit maging low pressure area man si Basyang in the next 12 hours, posible pa rin naman din ito magdala pa rin ng mga paulan in the next 24 to 48 hours. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa.